Kay Soto laban sa mas matangkad na player kaysa sa kanya mapapanood natin sa send-off game ng Gilas. Mas gumanda pa ngayon ang pag-asa ng Gilas na manalo dahil nakumpirma natin na hindi maglalaro si Kristaps sa OQT para sa team ng Latvia at dadaan ito sa surgery para mapagaling ang kanyang injury. Mababawasan ang pwersa ng Latvia pero nandyan pa rin ang mga ibang NBA players kagaya ni Davis Bertans kaya pahirapan pa rin ang magiging laro para sa Gilas. Ganun rin naman para sa team ng Latvia, hindi madali ang panalo dahil maglalaro ang Gilas para manalo. Sunod-sunod na ang magiging laro ng Gilas bago ang Olympic qualifying tournament, parte na rin ng kanilang preparasyon, pampainit sa mga players natin. Konting recap sa kanilang mga plays na gagamitin nila laban sa team ng Latvia at Georgia. Ngayong araw ang unang ensayo ng Gilas team at halos parehas rin ang lineup natin na naglaro laban sa team ng Chinese Taipei at Hong Kong sa FIBA Asia Cup qualifiers at sina Malonzo at AJ Edu ang out na muna sa OQT dahil sa injury. Dahil nga sa ganitong klase ng sistema ni Coach Tim, madali ang ensayo at hindi pa bago-bago ang players, tuloy-tuloy ang improvement bilang isang team. Focus nila ngayon ay dagdagan pa at i-improve ang mga plays, kaya naman habang tumatagal, pa-improve ang mga plays o laro ng Gilas at mas lalo pang nagiging solid ang chemistry ng mga players at hindi pa balik-balik o back to zero ang eksena. Hindi kagaya ng nakaraang Gilas team, maraming players, 24-man pool, 30-man pool ang eksena, mahirap mag-focus kada laro ng Gilas, pabago-bago ang mga players at may halong drama. Pero ngayon kita naman natin, Coach Tim Cone, solid na solid ang Gilas team, tiwala lang at lalaban ang Gilas team para manalo. Bago ang laro ng Gilas laban sa team ng Turkey, Poland, Latvia at Georgia ay maglalaro na muna sila dito sa ating bansa at ang kalaban ay ang Taiwan Mustangs. Nasabi ni Dwight Howard na maglalaro sila ni DeMarcus Cousins at Quinn Cook sa team ng Mustangs, pero ito ay sa July pa nga at nasa US pa ngayon si Dwight Howard. Panay ang pag-upload sa kanyang channel ng mga videos at usapang basketball ayon sa kanyang pananaw, pero ang sigurado maglalaro sila DeMarcus Cousins, Dwight Howard at Quinn Cook para sa team ng Taiwan Mustangs, pero ayon sa Basket News ay sa July pa nga ito. Ibang usapan naman kapag nakahabol sila sa practice game ng Mustangs laban sa Gilas, mas lalong mahihirapan ang Gilas team sa larong ito. Ang Taiwan Mustangs na makakalaban ng Gilas ay ang kasalukuyan na naglaro sa Asian Tournament dahil mula mismo sa Basket News ay sa July pa nga darating sina Dwight Howard, DeMarcus Cousins at Quinn Cook para sa Mustangs team at alam naman natin na malaki ang bayad sa mga players na ito at wala pa yata sa kanilang kontrata o hindi kasali ang practice game na ito ng Gilas laban sa team ng Mustangs at ang kasalukuyan ng Mustangs ang makakalaban ng Gilas. Kahit na ganoon pa man ay malakas pa rin ang team ng kasalukuyang Mustangs na naglaro sa Asian Tournament at mapapalaban si Kai Soto at Fajardo dahil halos lagpas 7'6" ang player na kanilang makakamatch up sa loob ng paint na si Samuel Diguara. Nandyan pa ang ibang dekalidad na players kagaya ni na Oscar Lopez, Ethan Chong at ang veterano nating kababayan na si Alex Cabagnot. Tevis Robinson nga rin ang isa nilang import kaya hindi biro ang team ng Mustangs na makakalaban ng Gilas. Mas matangkad ngayon ang kalaban ni Kai Soto sa loob ng paint pero hindi na bago si Kai sa ganitong klase ng sitwasyon dahil nagawa noon ni Kai Soto na talunin at higitan ng Chinese player na si Liu Xuanxing na merong height na lagpas 7'5" sa NBL Australia. Maging itong si Junmar nga rin ay nakalaban na si Liu Xuanxing sa loob ng paint at maganda ang naging laro ni Junmar Fajardo laban sa player na ito. Yun nga lang, talo noon ang SMB at bumawi naman ang Ginebra sa finals laban sa Bay Area Dragons na kinabibilangan noon ni Liu Xuanxing. Kung maglalaro sina Dwight Howard, Quinn Cook at DeMarcus Cousins kasama ni Diguara, Cabagnot at iba pa ay magiging mahigpit ang laban at madidihado pa ang Gilas kapag ganito ang matchup. Lalong-lalo na nga at walang AJ Edo ang Gilas team ngayon. Unang hakbang ito para kay Kai Soto sa kanyang kambat niya na makakuha ng oportunidad na umabot sa NBA Summer League at posibleng makasungkit ng NBA contract ngayong 2024. Mas matangkad at malapad ang kanyang makakamatch up sa loob ng paint pero mas mabilis naman itong si Kai Soto kaya naman asahan natin na magiging matalino ang opensa ni Kai laban sa 7'6" player na si Samuel Diguara. Kabisado naman ni Cabagnot ang Gilas team at siguradong alam niya ang ilang plays ng Gilas, lalong-lalo na at dating SMB player ito, sanay na sanay kay Junmar at CJ Perez kaya magiging maganda ang larong ito. Mahirap na kalaban ng Mustangs para sa Gilas team. Laking panghihinayang ni Coach Tim Cone dito kay AJ Edu dahil alam niya ang kayang ibigay ni AJ Edu sa laro, mapa-opensa at depensa, pero ganun talaga, yun na lang ang nasabi ni Coach Tim Cone. Kasali sa karera ng basketball players ang injury at kailangan na nilang mag-focus ngayon sa mga players na meron sila. Malakas na defender itong si AJ Edu at hahanap sila ngayon ng paraan o taktika para mapunan ang kawalan ni AJ Edu sa Gilas team. Final 12 players natin: Kai Soto, Junmar Fajardo, Japet Aguilar, Mason Amos, Carl Tamayo, Kevin Quiambao, Justin Brownlee, Dwight Ramos, Calvin Oftanas, Scottie Thompson, CJ Perez at Chris Newsome. Solid pa rin ang lineup na ito para sa Gilas team. Malakas pa rin ang Junmar at Kai Soto natin, may palag sa international level at kung mas maging matindi pa nga ang chemistry ng dalawang players na ito kapag nagsasabay sila ay magiging unstoppable sila sa opensa at malakas naman sa depensa sa loob ng paint. Mabilis ang galaw ni Kai Soto kaya naman madali itong nakakahabol sa bola at nasusupalpal niya ang tira ng kanilang kalaban dahil sa kanyang height, bilis at magandang timing. Malaking challenge
challenge nga lang talaga ang OQT para sa Gilas team at ang Olympics Basketball ang pinakamataas na level ng kompetisyon ng basketball dahil best players ng NBA ang maglalaro para sa team ng USA maging ang best players nga rin ng iba't ibang bansa ay nagtipon-tipon para irepresenta ang kanilang bansa kaya naman dito talaga magkakasukatan ang iba't ibang bansa sa larangan ng palakasan o sports. Unang ensayo ng Gilas ngayong araw nasa kondisyon ang mga Gilas players kaya recap sila ngayon sa mga plays na kanila nang nagawa sa FIBA Asia Cup qualifiers. Ang best play na nagawa ng Gilas ay ang Brownlee to kay Soto connection. Balik kay Brownlee, nagkaroon ng open lane. Pang NBA ang highlights na nagawa ni Nakai at JB dito. Habang tumatagal ay nakikita natin na magiging mas solid pa nga ang Gilas team na ito dahil magiging pulido ang kanilang laro at makakapag-isip kaagad sila ng mga bagong taktika sa opensa at depensa. Nasa landas sila ng improvement at kada practice nila ay para sa improvement ng buong team, hindi pa balik-balik, hindi na back to zero ang eksena. AJ Edo lang talaga ang problema natin at sana ay makarecover ito at maging mas matatag ang kanyang katawan laban sa injury. Una ang Taiwan Mustangs na makakalaban ng Gilas, sunod ang Turkey National Basketball Team, Poland ni Sochan ng Spurs, siya ang number 1 player ng Poland. Bago ang main event, Gilas laban sa team ng Latvia at Georgia, dito natin kailangan na ibuhos na ang lahat para makakuha ng panalo. Posible tayong lumusot sa first round kahit na makaisang panalo lamang ang Gilas sa kanilang grupo at ang target nila ay ang team ng Georgia. Beatable ang team na ito maging ang Latvia. Hindi na nga maglalaro itong si Kristaps para sa kanyang recovery.